Ang sermon passage natin ay Galatians chapter 6 verse 1. Ito ay continuation from last August sa pagpapatuloy natin ng pangangaral sa Book of Galatians. Nasa chapter 6 na tayo, until November na lang yung Book of Galatians. So, let's read Galatians chapter 6 verse 1. Simula tayo sa chapter 5 verse 24 at ituloy natin sa chapter 6 verse 1. Chapter 5 verse 24 until chapter 6 verse 1. This is the word of the Lord. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Chapter 6 verse 1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. This is the word of the Lord. Makakaupo na po tayo. Sabi ni James Boyce sa kanyang commentary dito sa Galatians, sa unang-unang verse ng chapter 6, it is easy to talk about the fruit of the Spirit while doing very little about it. So Christians need to learn that it is in concrete situations rather than emotional highs that the reality of the Holy Spirit in their lives is demonstrated. So itong sinabi ni James Boyce ay totoong-totoo doon sa nakaraan na mga verses sa Galatians chapter 5. Oo nga naman, may bunga ng banal na spirito, pag-ibig, kasiyahan, pagpipigil, at iba pa. Pero totoo nga naman na makikita natin yung bunga ng banal na spirito na yon sa mga concrete situations. Paano ito nakikita doon sa mga ordinaryo, espesipiko, mga particular na sitwasyon na kinakaharap natin sa araw-araw na buhay bilang mga mananampalataya. Dahil yung mga katotohanan to, of course this is true, but how do we do it? Paano yung sinasabing kalayaan sa espiritu? Paano yung sinasabing pinapangunahan ng espiritu? Anong itsura nun sa totoong buhay? At dito natin yun makikita sa series ng text sa Galatians chapter 6. Mula Galatians chapter 6 verse 1 hanggang, I would argue, hanggang verse 10. Dito inisa-isa ni Apostle Paul. Now, ito yung itsura niyan sa totoong buhay. Ano itsura ng mananampalataya na pinapangunahan ng banal na spirito? Merong kalayaan sa espiritu? Ito yung itsura niyan, verse 1 hanggang verse 10. Pag binasa niyo yan, lahat yan very specific na mga pagkakataon, mga very specific day-to-day na mga karanasan ng mga mananampalataya. At ang una na tutunghayan natin ay tungkol sa pagtatama at pagdidisiplina. Ayan yung nasa verse 1 na meron tayo. At maiintindihan natin itong verse 1 kung malalaman natin yung apat na bagay. Una, ano yung sitwasyon? Pangalawa, ano yung dapat gawin? Pangatlo, ano yung dahilan kung bakit dapat gawin yon? At pang-apat, sino yung dapat gumawa nun? Dito sa verse 1, may apat na sinasagot tayong tanong. Number 1, ano yung situation? Ano yung specific na nangyari? And dito sa text natin, sinabi doon, if anyone is caught in any transgression. Kapag may nagkakasala, kapag merong na-expose yung kasalanan nila, ito yung situation, ito yung context. Ano yung dapat gawin? To address the sinning brother. Kailangan siyang ituwid. Kailangan siyang itama. Bakit? Bakit siya kailangan itama? Anong purpose ng pagtatama na yon? Sinabi sa passage natin, you who are spiritual
should restore him in a spirit of gentleness. Ano yung word na ginamit? Restore. Kaya gagawin niyon sa mga nagkakasala ay para sila ay mapanumbalik, para bumalik, para ma-restore, para bumalik sa kasiglahan. Yung salitang ginamit dito ay ginagamit usually sa surgical term. Sa mga buto, sa mga joints, tinatama pabalik. O kaya naman sa ibang mga passage sa New Testament, parehong word yung ginamit doon sa mga Gospels kung saan yung mga disciples, they were mending their nets. Inaayos nila yung kanilang mga gamit sa pangingisda. Inaayos para maging kagamit-gamit. Yun yung very word. Kailangan ipanumbalik sa espiritual na kalusugan, ipanumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Now, yung pang-apat ay very important. Sino yung dapat gumawa nun? Okay, ito yung situation, ito yung dapat gawin, ito yung dahilan kung bakit gagawin yon. Now, sino yung dapat gumawa? And it's explicit in our text. Ang sinabi doon, you who are spiritual. You who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Now, gusto natin i-clarify anong ibig sabihin ng spiritual. Yung spiritual ay sila ng mga pinangungunahan ng banal na spirito. So, pag sinabi nating spiritual, it is not some form of higher level of Christianity. It is not another level sa faith. Ito ay sila ng mga mananampalataya na nakikinig sa pangungusap, nakikinig sa mga sinasabi sa kanila ng banal na spirito. Pwedeng sabihin ni Apostle Paul, the pastors and deacons should restore him in a spirit of gentleness. Pero hindi yung ginamit ni Apostle Paul. Hindi sinabi ni Apostle Paul na yung mga leaders. Hindi sinabi na office bearers. Hindi rin sinabi ni Apostle Paul na sila na mga matatagal na sa faith. Hindi sinabi, kayo na mga matagal na sa faith, i-restore nyo sila. Hindi. Kayo na mga pastor, i-restore nyo sila. Hindi. Anong sinabi ni Apostle Paul? You who are led by the Spirit. Hindi rin sinabi na sila na mga walang kasalanan. You who are sinless, restore him. Hindi. Hindi apostol, hindi pastor, hindi diakono, hindi yung mga sinless, hindi yung matatagal. Ang sinabi na dapat magtuwid ay sila ng mga espiritual. Sila ng mga nakikinig sa banal na espiritu. Sabi ni Barclay, the man who is pneumatikos, spiritual, is the man who is sensitive to the Spirit and whose life is guided by the Spirit. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. At the face of a fellow Christian who have his sins exposed, Christians must respond in the way of the Holy Spirit. Kapag may mga kapatid sa pananalig na kinakikitaan ng kasalanan, tayong mga kapwa mananampalataya ay dapat tumugon sa mga paraan ng banal na Espiritu. Itong mensahe ng punong pastol natin, itong mensahe ni Jesus, itong mensahe ng Diyos mula sa talata na to, ito ang tinuturo niya sa atin ngayong umaga. At dito sa pangangaral na to, it will be largely about those who are doing the correcting. Kaya't gusto kong magbigay ng ilang paalala now and a little later sa kanila ng mga itinatama naman, sa kanila ng mga caught in transgression. Kapag ikaw ang may kasalanan at nabunyag ang kasalanan mo, ang unang-unang hindi mo dapat gawin ay lumapit sa kanila
na mga sasabihin sa'yo na okay lang ang ginagawa mo. Unang-una na hindi mo gagawin ay lumapit sa kanila na sasabihin sa'yo na okay lang ang ginagawa mong kasalanan. Sa talata natin, ang qualified ay they who are spiritual. So I want to put it in the right perspective here, and a little later I will also tell something about this. So, pag sinabi natin na paraan ng banal na spirito, anong itsura nun? Ano yung sinasabi ng text natin na uri ng discipline na in the way of the Holy Spirit? Number 1, ito ay gentleness as the disciplinary disposition. And number 2, carefulness from the possible temptation. Ito yung mga specific na sinasabi ng Holy Spirit dito sa talata natin, pagkamarahan sa disiplina at pagkamaingat din sa tukso. So, alalahanin natin na yung main passage natin at nasa Book of Galatians tayo, ito'y libro kung saan yung mga tagapakinig ng mga mambabasa ay mga legalistiko. Akala nila magiging matuwid sila sa harapan ng Panginoon kapag meron silang ginawang pagtutuli ritual. Magiging tama kami sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga works. Therefore, kung ito yung pinanggagalingan nila, alam ni Apostle Paul na sila ay merong uri ng disposisyon na point system. May nagawa ako, meron kang hindi nagawa. Therefore, mali ka, at ang magiging disposisyon noon ay pagiging kritiko at pagiging marahas. Yun yung basic na resulta ng legalism. Palagi. Makikita nyo yan sa scripture, kung sino yung legalistiko, sila yung marahas. Kung sino yung legalistiko, sila yung critical. Kung sino yung naniniwala sa salvation by works, sila yung iisipin nila sa mga nagkakasala ay dapat silang mawasak, hindi ma-restore. Alam ni Apostle Paul yun. At yun yung sinasabi niya na specific application dito sa talata natin. If they are prideful to one another, anong mangyayari? Gusto nila mawasak yung iba. Gusto nila madurog yung iba. Chapter 5 verse 15, prior chapter. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Nangyayari na sa community sa Galatians. Nagkaagatan sila at anong sabi ni Apostle Paul, yung dulo nun ay pagkawasak. Kinakagat niya isa't isa, mawawasak kayo. Anong gusto nila? Mawasak yung isa't isa. Hindi ma-restore, mawasak. Yung chapter 5 verse 26, yun yung pinaka-last sermon natin. Noong August, ano sinabi doon? Let us not be conceited, provoking one another, envying one another. Iniisip nila na mas sumusunod sila, mas matuwid sila, mas mabait sila, better sila, kaysa doon sa iba. Isipin niyo kung nasa context ito, kung mayroong magkasala. Iniisip nila mas mataas sila, tapos may nagkasala, anong response nila? Provoke. Hindi ako katulad niyan. Hindi ako ganyan. Hindi i-restore kung hindi para sa pagkawasa. Kaya sabi ni Apostle Paul, it's the opposite. Since the goal of discipline is restoration, gentleness is the spirit-led disposition in dealing with sin. Dahil yung dahilan ng disiplina ay pagpapanumbalik, yung pagkamarahan, ang disposisyon na turo ng banal na spirito pagdating sa pagtugon sa kasalanan. Gusto ko isipin nyo na ito ay parang isang surgery. Isang surgeon na merong inooperahan na organ doon sa isang tao.
ito ay isang rescue operation. At sila ng mga surgeon, alam natin, dapat maging maingat sila kung papaano nila binubuksan yung katawan ng isang tao. Maingat sila doon sa kung papaano ito dapat, ano yung tatanggalin, ano hindi tatanggalin. Walang minadali na surgery. Hindi sasabihin ng isang maayos na doktor, bilisan natin. Hindi rin pwede yung magaslaw. Hindi rin pwede yung bara-bara na surgery. It takes the careful hand of an expert to do it. At alam nyo, mas major ang isang surgery, mas critical yung surgery, mas careful yung mga doctors. Hindi ito basta-basta. Kaya ganun din tayo. When confronting a sinning brother or sister, listen to the Holy Spirit and act with gentle firmness for their restoration. We should add the word firmness. Ito ay marahang pagiging desidido para doon sa pagpapanumbalik. Therefore, kapag tayo ay nagdidisiplina, hindi tayo dapat maging condemning. Hindi natin gagawin yon mula sa galit. Hindi natin gagawin yon para mapatunayang tama tayo. Kita mo na? Kung hindi, para ipanumbalik. Kapag tayo ay nagtatama, kailangan nating maging desidido. We should be firm na ang kasalanan ay kasalanan. Na ang pagsisisi ay kailangang gawin. At ang biyaya ay bukas para sa lahat. Kaya pag tayo ay nagtatama ng mga kapatid, by the way, this is applicable in all of life. No? Sa asawa mo, dapat ganito ka rin. Sa anak mo, dapat ganito ka rin. Sa ibang tao, dapat ganito ka rin. Kapag tayo nagtatama, we should do it with firm gentleness and gentle firmness. Pero isang iisipin natin, bakit natin kailangang gawin ito? I have 4 arguments. Number 1, dahil dun sa gospel na meron tayo. Yung tinuturo ni Apostle Paul dito na gospel ay justification by faith alone. Isipin niyo yun, kung tayo ay mga kapwa makasalanan sa harapan ng Diyos, kung tayo ay mga naligtas hindi sa sarili nating kabutihan, kung tayo ay mga kinaawaan ng Diyos at binigyan ng katwiran na hindi original sa atin, therefore, we can sympathize with the sinning brothers. Dahil hindi tayo iba sa kanila. Tayo ay mga iniligtas din. As fellow sinners saved by grace alone, gentleness can be our disposition. Pangalawang argument, yung argument ko from 2nd to 4th, dahil ganon yung Trinity. Pag inisa-isa mo yung persons ng Trinity, bawat isa sa Trinity, ganito. The Holy Spirit. Ang fruit ng Spirit ay gentleness. Galatians 5:20-23. Isa yan sa bunga niya. Isa yan sa karakter ng banal na Spirito. Anong sinabi ng John 16:8? And when the Spirit comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Dumating ang banal na Spirito para i-convict sa kasalanan. At ang banal na Spirito ang nagkukonvict sa mga makasalanan sa kanilang mga disposisyon, sa kanilang mga puso, at the same time, siya yung spirit ng gentleness. Isipin niyo yun? Dumating siya para mag-convict, pero siya rin yung spirit ng gentleness. And brothers, you have experienced this. Kapag ikaw ay kinoconvict ng Holy Spirit, you know He is firm. Hindi siya bumibigay. Hindi sasabihin ng banal na Espiritu, tama ka.
Hindi sasabihin sa iyo ng banal na spirito na tama ka. Pero alam mo rin ng banal na spirito ay marahan sa iyo. I believe it was R.C. Sproul na napakinggan ko before na sinabi niya, nire-reveal sa atin ng Panginoon yung pagkamakasalanan natin, hindi one time, big time. Pag nire-reveal ng Holy Spirit, ng Diyos, yung pagkamakasalanan, hindi niya sinasabi, hindi niya binubuksan yung mata natin sa kabuuan ng kaitiman at kasamaan ng sarili nating puso. Alam niyo, kung nire-reveal niya yon one at a time. Ito muna ngayon. Itong mga to ngayon. You know, ang sabi ni R.C. Sproul, dahil alam niyo kapag ginawa ng Panginoon yon, kapag nireveal niya yung sinfulness natin all at once, we will die. Mamamatay tayo. Hindi natin kakayanin yung pagkakita kung gaano pala tayo kasama. We will die. Mamamatay tayo. Mababaliw tayo sa katotohanan na napakasama pala natin. Kahit yung banal na spirito, kapag kinukonvict niya tayo, eto muna. Pagsisihan mo to. Eto muna. Tignan mo. Nakikita mo yung sarili mo. Pagsisihan mo to. And it is also the practice, number 3, of the Holy of God the Son, the Lord Jesus Christ Himself. Ito yung ginagawa mismo ng Panginoong Jesus. Alam niyo yung description ni Jesus sa sarili niya? Sa Matthew 11:29, sabi niya, I am gentle and lowly in heart. Dinescribe ni Jesus yung sarili niya. At alam niyo, nung nire-restore niya si Peter, nirebuke niya si Peter, di ba? Sabi niya, get thee behind me, Satan. Sabi niya kay Peter, mayo ka sa akin, Satanas. Sinabi niya kay Peter, itatakwil mo ko. 3 beses. Pero nung nire-restore niya na si Peter sa John chapter 21, anong sabi ni Jesus? Peter, do you love me? Pedro, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Nakita rin natin to sa ginawa ni Jesus doon sa babae na caught in adultery. Sa John chapter 8. Habang yung mga religious leaders, sinasabi nila, batuhin na yung babaeng yan para mamatay na. Anong sinabi ni Jesus? Kung sino ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato. Hinahamon ni Jesus, okay, sige, gusto nyo mambato ha, go. Pero yung walang kasalanan, go, bato. Isa-isa lang silang umalis. At itong sinabi ni Jesus sa kanya, neither do I condemn you, and from now on, sin no more. Gentle firmness. Hindi niya sinabi sa babae, okay lang ginagawa mo. Hindi. Pero sinabi niya, hindi kita kinokondena. Pero mula ngayon, huwag mo nang uulitin yan. Tigilan mo na yan. Last, this is the practice of God the Father, ng Diyos Ama. Sa Hebrews chapter 12, verse 6, 10 to 11, alam natin na kapag nagdidisiplina ang Ama, masakit. Pero alam din natin na ito ay firm with gentleness. Sino ang nagpadala sa Panginoong Jesus para mamatay para sa pwesto natin? Ang Ama. Sino yung nagpadala ng kanyang bugtong na anak para yung anak niya ang mamatay? Para maligtas tayo sa kasalanan, ang Ama. Bakit niya ipinadala yung bugtong niyang anak? Para pawiin yung galit niya. Wala nang galit yung Ama para sa mga mananampalataya. Ubos na yung galit niya para sa mga mananampalataya. Kaya kapag nagkakasala yung mga mananampalataya, nagdidisiplina yung Ama, hindi dahil sa galit at kagustuhang magparusa, kung hindi para sila'y magpanumbalik. Yung ginagawa ng Ama kapag siya'y nagdidisiplina, hindi ito punitive. Ito ay restorative.
Dahil kinuha na ni Jesus yung lahat ng galit na para sa mga makasalanan. Kaya maging ang Diyos Ama ay kakikitaan natin ito. Therefore, kapag tayo ay ang gagawa na nito nung Galatians 6:1, ang motive natin ay ang Ebanghelyo. When we do this, our motive should be the gospel. Because the Father, Son, Spirit has been gracious to me. Ito yung naranasan ko sa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ito yung naranasan ko sa pagpapawalang sala sa akin. Therefore, I would be doing this gentle restorative correction for our brothers. You know what? Kapag wala sa gospel yung equation, kapag nagtatama ka tas walang gospel, alam mo mangyayari sa'yo? Magiging punitive ka. Maghihiganti ka. Tapos hindi mo gustong ma-restore. Ang sinasabi sa Galatians 6:1 ay hindi anti-gospel correction. It is a gospel-filled correction. Ito'y mula sa Ebanghelyo, kaya gagawin. Mula sa kapuspusan ng ginawa ng Diyos, saka ko ito gagawin. Therefore, restorative siya. Dahil galing siya sa Ebanghelyo. Prinsipyo siya ng Ebanghelyo. Pangalawa, na paraan ng Banal na Espiritu, we should also have this carefulness for the possible temptation. Pagka maingat sa tukso, hindi lang marahan, kundi maingat din dahil sa tukso. May warning dito sa passage natin. Sinabi doon, brothers, if anyone is caught in any transgression, you are spiritual, should restore him in a spirit of gentleness. Next sentence, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Sinasabi ni Paul, watch out, ingat ka, pwedeng ikaw rin. Yung nagtatama, pwede ring malaglag. Kung hindi sila magiging maingat, sinusulatan ni Apostle Paul, isipin nila superior sila kasi nakita nila nagkasala eh. Uy, nagkasala. Hindi ako ganyan. If we are prideful, alam mo, pwede tayong malaglag sa parehong kasalanan na yon. Parehong kasalanan na iniisip natin, grabe naman yan. Ay, ganyan pala yan sila. We will fall on the same pit. Kaya sabi ni Apostle Paul, kapag nagtatama daw ng nagkakasalang kapatid, merong dalawang kailangang bantayan. Yung nagkakasala at yung sarili. Dalawang kailangang bantayan. Yung nagkakasala, kasi siya nga i-restore eh. Pero isang kailangan ding bantayan ay sarili. Dahil pwedeng mangyari din sa'yo iyon. There are two persons to watch out in this process. The disciplined and the one doing the discipline. Kaya carefulness, yung way ng Spirit, dahil we are prone to fall into the same sins we address in others. Isa yan sa character ng sin. Isa sa mga makikita natin na katangian ng kasalanan. Ang kasalanan ay nakakahawa. Ang kasalanan ay nakakahawa. Hindi yan nag-i-stay sa isang tao lang. Lahat ng mapunta sa contact sa isang nagkakasala, yan ay parang viral disease, no? Parang virus. Pwedeng mahawa at mahawa at mahawa at mahawa at mahawa kahit yung gumagawa ng pagdidisiplina. Pwede siyang mahawa. Madali itong kumalat. Walang immune sa temptation. Kahit gaano kalakas or unaffected sa kasalanan. Yung isang mananampalataya, pwede niyang sabihin, ay hindi ko yan temptation. Hindi ko yan weakness. Oops, ingat. Huwag mo sasabihin yan. Huwag mo sasabihin, hindi mo kahinaan yan. Ingat, hindi ito safe. At alalahanin natin na sila na hindi espiritual,
ay mga legalistiko. Sila'y proud. Sila hindi maingat. At yung very pride nila ang magre-resulta sa kanilang pagbagsak din. Don't you think na yung mga nababalitaan natin ng mga pastors na nahuhulog sa sin of adultery? Don't you think na ilang beses na sila nag-counsel sa mga nag-adultery? Don't you think ilang beses na silang nag-counsel doon sa mga nangalunya? Don't you think ilang beses na silang nag-counsel sa mga parehong kasalanan? First Corinthians chapter 10 verse 12. Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Maging maingat ka na iniisip mong nakatayo ka. Pwedeng ikaw ang malaglag. Therefore, when we are confronting sin, it must be marked by humble carefulness. Dahil inaalala natin na tayo rin ay mahihina at vulnerable. Tayo rin ay mahihina at tayo rin ay vulnerable. Going back to the medical illustration. Yung surgeon, siya na doktor na maingat kapag siya ay gumagamot ng mga pasyente niya, gumagawa ng surgery niya, alam nyo yung unang-unang protocol sa kanila? May mask at may gloves at merong medical na mga kagamitan. Unang-unang protocol, kailangan maging maingat sila. Bakit? Kasi pwede rin silang mahawa. Hindi immune yung mga doktor. Hindi pagpasok nila, no, doktor ako. Hindi ako mahawa niya kahit ano pa yan. No! Simpleng ubo lang, nakamask. Bakit? Kasi alam ng mga nasa tamang pag-iisip ng mga doktor na pwede siyang mahawa doon sa mga sakit ng mga ginagamot niya. A proud doctor is the one who is not careful. Pero siya na isang nasa tamang katinuan na doktor ay magiging maingat. Alam niya pwede siyang mahawa kahit gaano siya kalusog. Tanong pa nga tayo, di ba? Nagkakasakit ba yung mga doktor? Oo, tao sila eh. Kakasakit din yan. Pupunta ba sa doktor yung doktor? But let me tell you this to the sinning brother. Kapag ikaw ang nagkasala, ang unang-unang temptation mo ay lumapit sa mga hindi maingat. Pag ikaw ang nagkasala, ang unang-unang temptation mo ay lumapit dun sa mga kakampihan ka. Ang unang-unang temptation mo ay lumapit sa kanila na hindi rin maingat. And I want to tell you this, you are putting them in danger. Alam mo yan eh. So, alam niyo yung mga bata, pag tinatama nung nanay, kanino lalapit? Sa tatay. Isipin niya doon sa kakampihan siya. Kapag di siya kinampihan ng nanay at tatay, kanino pupunta? Sa iba, sa lolo-lola, sa tito-tita, saan? Sa kakampihan siya. Ganyan tayo, mga kapatid. Pero dito, sa usapin na to, napaka-peligroso nito. Kapatid, pag nagkasala ka, tapos lumapit ka dun sa mga hindi maingat, you are putting them in danger. Sila na mga hindi discerning, you are dragging them down. So you don't do that. Kung ikaw kapag nagkasala ka, be open to restoration. Do not endanger others.
Huwag mo sila hawaan. Huwag mo, wag, wag mo ilagay sa peligro ang mga minamahal na mga kapatid. At kung tayo ang mga nagtatamang kapatid, let's refuse to be a proud doctor. Maging maingat din tayo sa mga sarili natin. Dalawang tinitignan. Pati sarili. If we are prideful and we are not careful, we will be tempted and we will fall too. Iisipin natin, hindi ko magagawa yan. Yan mismo yung sinasabi ng mga bumabagsak. Yan mismo, yan na yan. Hindi ko magagawa yan. And you will look at the next day. Sila yung nakagawa nun. May isang insidente doon sa London. At dito lumabas yung phrase na, there, but for the grace of God, go I. There, but for the grace of God, go I. Ang nagsabi noon ay si John Bradford. Si John Bradford, naglalakad lang siya sa kalsada at nakakita siya ng grupo ng mga kriminal na dinadala doon sa execution site doon sa Tyburn. Sa panahon nila, pag merong execution, public yun eh. Kita ng lahat. Kapag merong mga in-execute, yung death penalty. At nakita siya ng mga grupo ng kriminal, dinadala na. Doon sila i-execute. Habang pinapanood niya, yung mga taong ito, mga kriminal na to, it was reported na sinabi niya doon sa mga kasamahan niya, there, but for the grace of God, go I. Goes John Bradford. Sinabi ni John Bradford na wala siyang pinagkaiba sa mga kriminal na yon. Kailangan niya, karapat-dapat siya sa parehong judgment ng Panginoon. Na ang pinagkaiba lang nilang dalawa ay ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya lang ng Diyos ang pumipigil sa kanya kung bakit wala siya doon sa place of execution. At yung mga salita ni John Bradford, it had weight because he lived what he said. Hindi niya tinitignan ng mababa nang may kondemnasyon yung iba as if he was better. Instead, nire-recognize si John Bradford yung kanyang sariling pagkamakasalanan na ang pumipigil sa kanya para magawa yung mga kilakilabot na mga kasamaan ay ang nagpepreserbang biyaya ng Diyos. He was also looking at himself. He was watching out lest he be tempted. And you look, brothers, ano yung mga kasalanan na kailangang itama? Ano yung mga nakikita natin? Huwag tayong magmalaki. Even in our political times right now. Sabihin natin, mga korap-korap yung mga yan. Watch out. Watch out. Sinasabi mo ba na hindi ka magkakaganon? Sinasabi mo ba na hindi ka corrupt? Sinasabi mo ba na hindi mo ginagastos yung hindi sa'yo? Yung pera na hindi sa'yo? Watch out! May mga kapatid na mga nagkakasala. Sinasabi mo ba sa isip mo, hindi ako ganyan. Never akong ganyan. Simula naging Kristiyano ako, hindi ako ganyan. Watch out! Mag-ingat ka. Instead, ang kailangan nating sabihin at isipin at isapuso, there but by the grace of God, or the grace of God, go I. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, nauna pa ako sa kanila. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, mas malala pa ako sa kanila. Kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, anong sinabi ng mga Puritan? We would be devils incarnate. If not by the grace of God.
Mga kapatid, hindi imposible na makomit natin yung parehong kasalanan ng ibang mga tao. Kaya't wag nating sasabihin, hindi ko magagawa yan. Kundi ang sabihin natin, grasya ng Panginoon. Grasya ng Panginoon. Kapag nililid natin yung ating mga nagkakasalang kapatid, we do so knowing our dependence on grace. Kaya bilang pagtatapos, ang tema ng Galatians, ang Ebanghelyo ay nagbibigay ng buhay ng kalayaan. Isang kalayaan hindi para magkasala, dahil ang kasalanan ay pagkaalipin. Ang mga Kristiyano ang pinakamalaya sa lahat. Dahil sila ay malayang sumunod, malayang sumamba, malayang mamuhay para sa Panginoon. Kaya kung merong kapatid na nagkakasala, hindi sila malaya. Sila'y nakakadena. At gusto nating lumaya sila. Gusto nating sila'y lumaya mula dito. At yan yung tinuturo ng Espiritu ng Diyos. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Nalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa iisang verse, pero alam namin it will take us infinite years to learn this. Hinihiling po namin, O Diyos, na yung katotohanan ito ay maisapamuhay namin, at bago namin maisapamuhay ay maisapuso namin, at bago namin maisapuso ay paniwalaan namin ng may conviction. O Diyos, turuan mo kami na maniwala dito. At tulungan mo kami, O Diyos, na hindi magmayabang. Turuan mo kami na hindi maging legalistiko. Turuan mo kaming gawin to hindi labas sa Ebanghelyo. Maraming salamat, O Diyos. Pinalaya mo kami. Kami malaya na. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.